Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo noong araw ng kasal ko. Lumaki ako sa isang malaking pamilya. Hindi ko na nga alam kung ilang kapatid ba ang mayroon ako dahil nung ipinanganak ni inay ang ikapito naming kapatid ay lumayas na ako sa bahay. Palagi akong nagagalit sa mga magulang ko dahil mahirap na nga kami tapos nag-aanak pa sila ng marami. Hindi ba nila naisip man lang ang magiging kalagayan namin ng mga kapatid ko? Dahil nga sa sobrang dami naming magkakapatid at sa estado ng buhay namin ay hindi kami naalagaan ng maayos. Ni minsan ay hindi ako nakakain ng isang noodles na mag-isa. Halimbawa, nakabili si Itay ng 2 noodles. Para magkasya sa amin lahat ay hahaluan niya iyon ng isang pitsil ng tubig at toyo. Hindi ko na nga malasahan ang noodles at ang nalalasahan ko lang ay ang tubig na may toyo. Sa kawalan ng sapat na pagkain, kami ay payat kung ikukumpara sa ibang bata sa lugar namin. Wala din kaming pambili ng mga damit, kaya umaasa na lamang kami sa mga ibinibigay na napaglumaan ng mga kapitbahay namin. Sa totoo lang, mukha kaming mga palaboy at minsan hinihikayat pa kami ng mga magulang namin na mamalimos para may ipangkain kami. Sa kabila ng hirap na nararanasan naming pamilya, ay hindi pa rin tumigil si Inay at Itay sa pagdaragdag ng anak. Siguro sa tingin ko, nag-anak sila ng marami para kapag lumaki kami, ang maghahanap buhay o di kaya'y umaasang isa sa mga anak nila ay ang aahon sa hirap. Pakiramdam ko, kaming mga anak nila ay investment o di kaya'y insurance na mga magulang namin. Hindi ko naramdaman na anak nila ako, para lang akong kagaya ng ibang bata na hindi nila kaano-ano dahil madalas ang tawag nila sa akin ay boy, bata o ikaw kung tawagin nila ako. Hindi din naging maayos ang relasyon naming magkakapatid. Palagi kaming nag-aaway at nag-aagawan sa mga pagkain at damit. Minsan pa nga ay ninanakawan na namin ang isa't isa para kaming nasa gubat na kung sino ang malakas ay siya ang magwawagi. Hindi ko na kinaya ang ganitong buhay kaya nung 14 na taong gulang na ako ay nagdesisyon akong umalis at itaguyod ang sarili ko ng mag-isa. Wala ni isa sa kanila ang bumisita o humanap sa akin kaya sa tingin ko hindi naman ako kawalan sa pamilya namin. Para may makain ako, natutunan kong mga lakal. Namumulot ako ng mga bote at lata at saka ko ito ibinebenta sa mga junk shop. Minsan ay sumasideline ako sa paglilinis ng mga jeep at binibigyan naman ako ng mga driver ng pera at konting pagkain. Nung naging 18 taong gulang na ako ay nagtrabaho ako bilang tagahugas at tagalinis sa isang fast food restaurant. Nagtrabaho ako ng mabuti at madami akong nakahalubilong iba't ibang tao pero parang may kulang. Pakiramdam ko ay nag-iisa at walang karamay dito sa mundo. Kaya nung ikinasal ako, para akong nanalo sa loto. Nanggaling din sa isang mahirap na pamilya ang naging kabiyak ko. Pero ayos lang iyon dahil alam kong mahal niya ako at iyon ang mahalaga para sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa na may kakampi ako. Sa wakas, kasama ko na ngayon ang taong mahal ko at mahal ako. Iyong taong nag-aalala at nag-aalaga sa akin. Merong kambal na kapatid, isang babae at lalaki na nasa elementarya ang misis ko. Yung tatay naman niya ay nagtatrabaho bilang isang driver ng tricycle, samantalang ang nanay niya ay isang tauhan sa isang karinderya. Lahat sila ay naging mabuti sa akin. Narinig nila ang aking kwento at lahat sila ay nakaramdam ng awa sa akin kaya mas lalong naging maganda ang trato nila sa akin. Inimbitahan nila ako sa bahay nila at ipinagluto nila ako ng paborito kong pinakbet. Pinaramdam nilang tanggap ako sa tahanan nila at sobra akong nagpapasalamat dahil doon. Hindi lang ako nagkaroon ng asawa, kundi pati na rin ng isang bagong pamilya. Mas lalo ko pang pinag-igihan ang pagtatrabaho para naman maipakita ko na
karapat-dapat ako sa misis ko. Ipinakilala ako ng biyenan kong lalaki sa operator nila at pinayagan nila akong magmaneho ng motor. Lahat ng sideline na pwede kong pasukin ay ginagawa ko. Huminto naman sa pagtatrabaho ang misis ko dahil pinagbubuntis na niya ang panganay naming anak. Sa loob ng 2 taon ay unti-unti ko nang naabot ang mga pinangarap ko na magkaroon ng isang buo at masaya at maginhawang buhay. Ngunit biglang naaksidente ang biyenan kong lalaki habang nagmamaneho ng tricycle at sa kasamaang palad ay pumanaw siya dahil na rin sa tindi ng tinamo niyang pinsala. Labis na hindi namin inaasahan ang pagkawala ng biyenan ko. Ilang linggo din kaming nagluksa sa pagpanaw niya. Nung medyo umayos na ang pakiramdam namin, doon na lang namin napagtanto ang mga problemang kailangan naming harapin. Hindi sapat ang kinikita ng biyenan kong babae para ipangtusto sa pangangailangan ng 2 pa niyang anak. Malinaw pa sa sikat ng araw na kailangan nila ng tulong kaya hindi naman ako nag-alinlangan na mag-alok ng tulong. Nung una ay medyo nahihiya pa sila sa akin pero kalaunan ay lubos silang nagpapasalamat. Higit na tuwang-tuwa ay ang aking misis. Gusto ko mang tumira kami sa isang bahay. Subalit, maliit ang inuupahan naming bahay para sa aming 3 at kung uupa naman kami ng mas malaking bahay ay mas mahal ito kumpara sa pag-upa ng 2 maliit na bahay. Noong una ay tuwang-tuwa akong makatulong sa kanila dahil na din sa pagtrato nila sa akin. Ngunit habang tumatagal ay medyo nahihirapan na ako. Noong una ay humihingi lang sila ng pera paminsan-minsan bilang pandagdag sa pambayad nila sa kuryente at pagkain. Pero ngayon, humihingi na sila buwan-buwan ng pera sa amin. May pagkakataong nagigipit ako pagdating sa panggasto sa anak ko. Malapit na siyang pumasok sa preschool at batid kong mas malaki ang gagastusin naming mag-asawa. Lumiliit na din ang budget namin para sa pagkain dahil mas madalas na kaming kumakain ng mga delata at bihira na kaming kumain ng mga sariwang pagkain. Bagamat nahihirapan ako, ay wala akong sinabing kahit ano. Pamilya ko na din naman kasi sila. Hanggang sa nag-away kami sa unang pagkakataon ng misis ko. Hindi na kasi nagtrabaho ang nanay niya dahil daw medyo nangihina na siya, dala ng katandaan, kahit na halata naming malakas pa siya. At sa tingin ko ay ginagawa niya iyon dahil sapat na ang naibibigay ko para sa mga pangangailangan nila. Tinanong ko ng malumanay ang misis ko ng, "Mahal, bakit hindi na nagtatrabaho si inay? Mukhang malakas naman siya kapag nagmamall siya o kaya nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay nila. Kaya bakit hindi siya nagtatrabaho? Kung babalik siya sa pagtatrabaho ay maliit na lamang ang kinakailangan nating ibigay sa kanila." Tumaas ang isang kilay niya nung sinabi ko iyon at pagalit niyang sinagot ako ng, "Hindi ako makapaniwalang sasabihin mo yan. Tingin mo ba gawa-gawa lang ni inay ang panghihina ng katawan niya? Ano bang akala mo? Nagsasayang ka ng pera sa tuwing nagbibigay ka sa kanila? Hindi ba pamilya natin sila? Bakit mo nagagawang pagsalitaan sila ng ganyan? Napakabuti ng naging pakikitungo nila sa'yo, tapos ganito ang isusukli mo. Kung ayaw mo magbigay, edi huwag ka magbigay. Walang pumipilit sa'yo." Nagulat ako na gano'n ang naging reaksyon niya. Doon ko lang siya nakitang nagalit ng sobra. Agad naman akong humingi ng tawad kung nasaktan ko siya. Nagpatuloy akong magbigay sa kanila. Ilang taon ang lumipas ay nag-away kaming muli. Nung nakatapos na ng high school ang mga kapatid niya, ay inaakala kong maghahanap ito ng mga trabaho nang sa ganon ay may pantulong sila sa kanilang inay, gastusin nila at makapag-ipon sila para sa kanilang kolehiyo. Subalit hanggang akala ko lang pala ang lahat ng iyon. Isang gabi, namomoblemang tinanong ako ng aking misis, "Mahal, paano natin mababayaran ang tuition fee ng mga kapatid ko para sa kolehiyo nila?" "Ha? Tuition para sa college? Hindi ba sila magtatrabaho? Pwede naman sila mag-working student kung gugustuhin nila."
Akala ko pa naman kapag nakatapos na sila ng high school ay hindi na natin kailangan magpadala ng pera sa kanila. Nagtataka at malumanay kong wika. Anong sinasabi mo? Gusto ko silang makapagkolehiyo. Wala pa sa pamilya namin ang nakakatapos at kinakailangan na tapos ka ng kolehiyo para makahanap ka ng maayos na trabaho. At tayo bilang nakakatanda nilang kapatid ay kailangan tulungan natin sila. Pasigaw niyang sagot habang namumula-mula ang kanyang muka sa inis. Medyo nainis na rin ako pero pinili kong hindi siya sabayan kaya naman mahinahon kong bigkas na. Paano naman ang anak natin? Estudyante din siya at madami din siyang pangangailangan. Kailangan din natin mag-ipon para sa pampaaral at sa kinabukasan niya. Wala nga tayong naiipon at nagigipit pa tayo pagdating sa pagkain ng anak natin. Wala nga siyang mga bagong damit. Pamilya natin na mga kapatid mo, pero sana maisip mo din na may pamilya ka pa bukod sa kanila. Sinagot niya ako ng pabalang na matagal pa daw bago magkolehiyo ang anak namin, kaya dapat ang mga kapatid niya ang pagtuunan namin ng pansin. At kung kailangan daw namin ng pera, ay dapat magtrabaho daw ako ng mas mahabang oras. Parang sinaksak ang puso ko nung sinabi niya iyon. Mas gusto niyang doblehin ang pagbabanat ng buto ko para masustentuhan ang pamilya ko at pamilya niya. Okay lang sana kung para sa aming pamilya ang lahat ng kinikita ko. Kaya lang laging hati ito. Subalit, hindi nagtatrabaho ang misis ko at wala akong angal doon dahil kailangan niyang alagaan ang anak namin. Pilit kong pinapaintindi sa kanya na hindi na namin responsibilidad ang pag-aaral ng mga kapatid niya sa kolehiyo. At isa pa, hindi matututo ang mga kapatid niya kung bigay kami ng bigay at tanggap lang sila ng tanggap. Hindi kami mayaman, ni wala nga kaming perang pambili ng karne at masasarap na ulam araw-araw. Isa pa, kailangan naming mag-ipon para sa anak namin. Hindi ko kayang tustusan ang pangangailangan ng dalawang pamilya. Hanggang sa sinabi niyang magtatrabaho siya at gagawa ng paraan para sa pangmatrikula ng mga kapatid niya. Nakahanap naman siya ng trabaho bilang isang waitress at ang biyanan ko ay tumigil na sa paghingi ng pera sa amin. Noong una, parang nabawasan ng bigat ang pasanin ko, kaya lang nagtataka ako kung paano nakakayanan ng misis ko iyon. Hindi lang tuition ang binabayaran niya, kundi pati na din ang kuryente, tubig at pangkain ng mga kapatid at nanay niya. Napakalaking gastos nun. Pero ni minsan ay hindi siya humingi ng pera sa akin. Hindi lang iyon ang nagbago. Nagbago din ang pakikitungo ng pamilya niya sa akin. Hindi na nila ako iniimbitahan na pumunta sa bahay nila at kapag pumupunta ako ay hindi nila ako pinapansin. Kapag kumakain nga sila, hindi nila ako inaalok at ako na lang ang nahihiyang umupo sa tabi nila. At sa tuwing tinatanong ko sila, oo at hindi lang ang isinasagot nila. Isang araw ay sinubukan kong kausapin ang hipag kong lalaki para kumustahin. Kumusta na ang pag-aaral mo? Ayos lang ba ang lahat? Tanong ko sa kanya. Tiningnan niya ako ng masama at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi ako hingi ng pera sa'yo." At saka umalis. Anong ginawa ko sa kanila? Bakit parang ang sama-sama ko naman sa kanila? Kumukulo ang dugo ko. Gusto ko siyang sampalin sa galit ko. Hindi ba nila naisip man lang ang mga naitulong ko noon? Bakit ganito nila ako pakitunguhan ngayon nang dahil lang sa tumanggi akong bayaran ang pangmatrikula nila? Kaya nung araw na iyon ay nagkaroon kami ng misis ko ng matinding pagtatalo. Daig pa ang umuusok na takore ang misis ko sa galit at sabing, "Wala kang pakialam sa pamilya ko. Sinabi mo na hindi ka magbabayad, di ba? Hindi ka naman na namin hinihingan, kaya huwag ka nang magsalita ng kahit ano kung paano ko dapat gastusin ang pera ko." Nagpintig na din ang tenga ko. Kung gagastusin mo ang lahat ng pera mo sa kapatid at nanay mo, paano naman ang pamilya natin, ang anak natin? Sambit ko.
Hindi ka naman na ang gumagastos para sa pamilya ko. Kaya ikaw na bahala sa gastusin para sa anak natin. Pabalang niyang sagot. Hindi na kami magkaintindihan. Pareho kaming ayaw magpatalo sa isa't isa. Parang hindi siya iyong taong pinakasalan ko. Simula nung araw na iyon, parang hindi na kami magkakilala. Oo, nakatira kami sa iisang bahay pero hindi na kami gaya ng dati. Bihira na din kaming mag-usap na dalawa. Paiba-iba ang oras ng trabaho ng misis ko. Minsan ay pumapasok siya sa umaga pero mas madalas sa gabi. Minsan ay madaling araw na siya kung umuwi. May pagkakataon ding lango siya sa alak kapag umuuwi sa bahay. Sinabi niya na nagkakasiyahan lang daw sila ng mga katrabaho niya. Unti-unti akong nakaramdam ng labis na lungkot dahil iyong taong inaakala kong kakampi ko ay lumalayo ang loob sa akin. Kung wala ang anak ko, siguro ay mag-isa na naman akong muli. Laking pasasalamat ko dahil hindi ako nagkaproblema sa anak ko. Lumaki siyang mabuting bata at napakaganda ng ipinapakita niya sa eskwelahan. Pero sa araw-araw na lumipas, hindi ko na nakakayanan ang kakaibang nangyayari sa misis ko at pamilya niya. Palaging makapal ang makeup at nakasuot ng mamahaling damit ang misis ko sa tuwing papasok siya sa trabaho. Sabi niya sa akin ay kailangan daw iyon sa trabaho niya, pero ang dating sa akin ay para siyang makikipag-date sa isang mamahaling restaurant. At saan siya nakakuha ng pera pambili ng mga damit at sapatos. Bukod doon ay parang walang problema ang pamilya niya. Nag-aaral pareho ang mga kapatid niya at nakikita ko sa social media nila na madalas ay kumakain sila sa labas kasama ng mga kaklase nila. Namamasyal din sila sa dagat at sa kung saan. May bagong aircon din sa bahay nila, samantalang electric pan lang ang gamit namin sa bahay. Paano nakakaya ng misis ko ang lahat ng iyon? Gaano ba kalaki ang kinikita niya sa pagwa-waitress? Nung sinubukan ko siyang tanungin, ang tanging nasagot niya sa akin ay nagbibigay daw ng tip ang mga customer nila. Isang beses ay sinubukan kong buksan ang cellphone niya nung umuwi siyang lasing na lasing. At nung inunlock ang cellphone gamit ang daliri niya, agad kong tiningnan ang inbox at mga messaging apps at kinilabutan ako sa mga nakita at nabasa ko. May kapalitan siya ng mga matatamis na salita at tila ba mahigit ng 1 taon na ang relasyon nila. Magkita tayo sa cafe mamaya 10:00 ng gabi. Suotin mo yung binili ko sa iyong puting palda. Bagay sa iyo iyon, napaka-sexy mo doon. Huwag kang mag-alala, susuotin ko yung blouse na orange, yung paborito mong kulay. See you soon. Excited na akong makita ka. Ilan lang yan sa mga nabasa ko. Hindi pa ako tumigil at tiningnan ko ang mga litrato nila at doon ko mas lalong napatunayan na niloloko ako ng misis ko. Agad ko nang sinara ang cellphone niya at kahit galit na galit ako ay hindi ko yon ipinakita at kumilos ako na para bang wala akong natuklasan. Ilang beses kong sinubukang hanapin kung sino ang lalaking iyon. Nalaman ko na 20 taon siyang mas matanda sa asawa ko. Meron siyang asawa at anak at tila ba may mataas siyang posisyon sa isang kilalang pabrika. Nung nakalap ko na ang mga kinakailangan kong ebidensya, ay agad ko siyang kinompronta. Itinanggi niya ito nung una pero inamin na din naman niya. Wala akong nakitang kahit na anong pagsisisi sa kanyang muka at mataray niyang sinabi na, "Ano naman? Kailangan ko ng pera at iyon ang naisip kong diskarte. Dahil naging madamot ka sa pamilya ko, kinailangan kong gumawa ng paraan para matulungan sila. Anong mali sa ginawa ko? Paano na ang pamilya natin? Paano na ang anak natin? Paano ako? Hindi mo ba naisip na may asawa ka na? Iyong iisipin ng anak mo, naisip mo ba?" Sagot ko sa kanya. "Napakabuti mong ama, kaya ipagpatuloy mo yan. Ako na ang bahala sa sarili ko at pamilya ko. Kapag lumaki na ang anak natin, sigurado akong maintindihan niya yun." Walang kaabog-abog niyang bigkas. Isa siyang halimaw. Tumawa lang siya sa akin at ako ang sinisisi niya kung bakit siya naging ganoon. Hindi na siya ang napangasawa ko. Hindi na nga tao ang tingin ko sa kanya. Isa siyang halimaw. Napakasama
at haliparot na babae. Tinakot ko siya na sasabihin ko ang ginawa niya sa mga kaibigan namin at pamilya niya. Sige, subukan mo. Kapag ginawa mo iyon, mapapahiya sa eskwelahan ng anak natin at hindi na makakapag-aral. Ganoon ba ang gusto mong mangyari, ha? Alam kong ayaw mo iyon, kaya pwede ba manahimik ka na lang at pabayaan mo akong gawin ang gusto ko? Matapang na sagot ng misis ko. Tinapos niya ang pag-aayos niya at saka siya umalis. Magmula noon, lantaran na siyang nakikipag-usap sa kabit niya. Hindi ko na masikmura ang kababuyang ginagawa niya kaya nung isang araw na umuwi siya ay sinabihan ko siyang magbalot na ng mga gamit niya at lumayas na siya sa amin. Kalaunan, nagpunta ako sa bahay ng pamilya niya at sinabi ko ang buong katotohanan. Ipinakita ko din ang mga litrato at ipinarinig ang mga nakakadiring pag-uusap ng misis ko at ng sugar daddy niya. Umalis ako ng bahay nila habang nalaglag ang kanilang mga panga sa gulat at hindi nila akalaing nagbenta ng laman ang misis ko para lang may maibigay sa kanila. Gumawa din ako ng paraan para makausap ang asawa ng kabit ng misis ko. Nalaman ko na ang lalaking kabit ng misis ko ay pansamantalang namamahala dahil ang tunay na may mataas na posisyon ay ang biyenan niya. Kaya nung nalaman niya ang lahat ay nawala ng trabaho ang lalaking matanda at pinalayas din ang kanilang bahay dahil ang perang ginagamit niyang pangwalwal ay galing sa yaman ng asawa. Kaya ayon, wala nang mahuhut-hutan ng pera ang misis ko at sa pagkakaalam ko ay hindi na sila nagkikita. Sinubukan ng misis ko na maghanap ng trabaho pero hindi iyon sumasapat sa panggastos at pampaaral sa mga kapatid niya. Dahil wala nang maipambayad ay napilitang huminto sa pag-aaral ang mga ito at naghanap na lang ng mga trabaho. May mga pagkakataong pumupunta sila sa bahay at humihingi ng tulong pero nagtayo na ako ng pader sa relasyon namin kaya kahit naawa ako sa kanila ay hindi ko na sila tinutulungan. Wala silang makukuhang kahit na ano mula sa akin. Sa lahat ng taon na naging mabuti ako sa misis ko at sa pamilya niya, ay panloloko at miserableng buhay ang isusukli nila sa akin. Para din silang mamagulang ko na ang tanging tingin lang sa akin ay isang insurance na kuhaan ng pera. Sobrang nanghihinayang ako sa panahon at pera na naibigay ko, pero ang labis na kinalulungkot ko ay dahil itinuring ko silang pamilya. Mas lalo akong magsisikap sa buhay at sisiguraduhin ko na magkakaroon ng magandang buhay ang anak ko nang sa ganon ay hindi niya magawa ang mga pagkakamaling nagawa ko. Hiwalay man kami ng misis ko pero isang bagay lang naman ang pinakamahalaga ngayon. Madami man ang nawala sa buhay ko ay kailanman hindi ko na mararamdaman na mag-isa ako dahil kasama ko ang anak kong 10 taong gulang na lalaki at siya ang tunay at nag-iisa kong pamilya. Pangalawang video. Ang aking ama ay isang matagumpay na abogado at kumikita ng maraming pera sa pagtatrabaho para sa mga malalaking kumpanya at nung umidad siyang 60, nagpasya siyang magretiro at ginugol na lamang ang lahat ng kanyang oras sa pagtulong sa mga taong pinahamak ng iba o napahamak ngunit hindi kayang bayaran ang mga mamahaling bayarin sa batas. Katulad ng mga taong nahaharap sa pagkawala ng kanilang sakahan dahil sa hindi sila makabayad ng kanilang mga utang sa bangko, kung saan ang halaga ng interes sa pinautang ay mas malaki kaysa sa halaga ng sakahan, kung kaya't hindi makakaya ng magsasaka na kumuha ng isang abogado para ipaglaban ang isang hindi makatarungang bagay na iyon. Dahil walang legal na tulong, kadalasan natatalo ang kaso at ang kanilang sakahan ay mapupunta na sa iba. Kaya tinutulungan ng aking ama ang mga taong hindi kayang kumuha ng abogado. Naniningil lamang siya ng maliit na halaga at halos hindi siya nagpapabayad sa kanyang mga gastos sa transportasyon at iba pang mga esensyal na gastusin. Para sa aking ama, isa iyon sa tungkulin niya ang maipagtanggol at makapagsilbi sa mga taong walang laban at nasa tama. Sinabi niya pa na mas masarap sa pakiramdam gawin ang pagbobolontaryo sa mga taong nangangailangan ng abogado kaysa kumita ng malaki galing sa kumpanya.
Walang kapalit na halaga ang kanyang nararamdaman sa tuwing siya ay nakakatulong sa kapwa. Sumang-ayon sa kanya ang aking ina at tinulungan din siya nito. Pareho silang mapagkawang gawa. Kaya naman taas noo kong ipagsisigawan sa mundo na ipinagmamalaki ko sila. Tinuturuan nila ako ng ganitong katangian simula pagkabata. Para sa kanila, ang pagiging mapagbigay at pagtulong sa kapwa ay mahalaga sa paghugis ng aking pagkatao. Naranasan ko na dinala nila ako sa bahay ampunan upang makipaglaro sa ibang mga bata. At kung minsan ay tinanong nila ako kung anong gusto ko sa aking kaarawan. Sa halip na humingi ako ng isang laruan para sa aking sarili, mas gugustuhin kong ibigay na lang ang laruang iyon sa mga bata sa bahay ampunan. Pero hindi naman ako perpekto at syempre noong maliit pa ako, hindi ko kaagad iyon naintindihan at gustong gawin. Kaya minsan ay napapaiyak ako kapag yung laruan na para sana sa akin ay mapupunta sa iba. Habang tumatagal at ako ay lumalaki at nagkakaisip, ay naintindihan ko na ang ibig sabihin ng aking mga magulang. At totoo nga ang kakaibang sayang nararamdaman ko dulot ng pagtulong sa iba. Hindi rin pinaramdam ng mga magulang ko na ako ay mag-isa, kaya naman pakiramdam ko ay nasa akin na ang lahat ng kailangan ko at biniyayaan ako ng napakabait na mga magulang. Isa itong dahilan kung bakit namangha, hinahangaan at inspirasyon ko ang aking mga magulang dahil sa pagmulat nila sa akin ng ganitong katangian. Sa kadahilanang ito, hangad ko ding magsimula at mag-isip ng isang paraan upang maging kapaki-pakinabang ako sa lipunan katulad ng aking mga magulang. Noong ako ay nasa tamang gulang at nakapagtapos ng kolehiyo at nagsumikap akong magtipid at makaipon ng pera para makapagbukas ako ng sarili kong negosyo. Ngunit hindi ganon kadaling kumita ng pera, lalo na't kailangan ng mahaba-habang panahon para ako ay makapagsimula na kakailanganin kong pangsimula o pangkapital. Ilang taon ang lumipas at nakaipon na ako ng kalahating halagang pangsimula at pinahiram naman ako ng aking mga magulang ng halagang kakailanganin pa upang ako ay makapagsimula. Ilang taon ko ding pinag-aralan ang negosyong gusto kong itayo at sa wakas, ganap na akong isang franchisee ng isang 24 hours convenience store. Ang mga empleyado na gusto kong makatrabaho ay ang mga kapos at nagsusumikap, lalo na't porsigido silang makatapos ng pag-aaral. Sa ganitong paraan, palagay ko ako'y nakakatulong din sa aking kapwa. Hindi naman ako nagkamali sa mga pangunahing katangian na hinahanap ko sa mga empleyado ko. Kaya naman masaya akong nagtutulungan kaming itaguyod na maging matagumpay ang aming negosyo. May respeto at tinuturing namin ang isa't isa na para kaming isang pamilya. Isang araw, dinala ako ng aking mga kaibigan sa isang club para sa aking kaarawan. Tanging ako lang sa aming magkakaibigan ang hindi pa nagkaroon ng kasintahan. Kaya palagi nila akong tinutukso tungkol dito. May pagkakataong dadalhin nila ako sa isang club upang ipakilala ako sa mga babae. Hindi ako komportable na pumunta doon pero kinulit nila ako. Pagdating doon, nagulat ako sa kung gaano karaming mga magagandang babae ang nakita ko. Tila ba lahat ng mga magagandang babae mula sa buong Pilipinas ay nagpasya na magtipon sa club na iyon. Masyadong marami ang nainom ko at ramdam ko na lasing na ako. At ang sunod ko na natatandaan ay nagising ako kinaumagahan sa isang motel kasama ang isang babae sa tabi ko. Pareho kaming hubot-hubad. Tiningnan ko kung anong oras na sa telepono ko at nasa 1:00 na ng tanghali kaya't nagbihis agad ako. Nakita ko na tulog pa rin ang dalaga kaya ginising ko siya at labis siyang nahiya nung pagkagising niya. Kumain kami sa labas upang mananghalian at mag-usap. Humingi ako ng paumanhin at sinabi na wala talaga akong natatandaan maliban sa pagkikita namin sa club. Ang iba pa ay blanko sa aking memorya. Wala akong maalala na nagpunta kami sa motel at nakipagtalik sa kanya. Nagsimula siyang umiyak at sinabing, Anong ibig mong sabihin na hindi mo naalala na nagkakilala tayo kagabi? Ikaw nga itong nag-aya at sumunod lang ako sa'yo. Matapos ang ilang minutong katahimikan, nagsalita siyang muli ng, Dahil ba nagtatrabaho ako sa isang bar? Kaya sumagot ako ng, una sa lahat hindi ko talaga maalala at pangalawa, akala ko customer ka din na tulad ko.
Pero hindi importante kung customer ka o nagtatrabaho ka doon. Ang punto dito ay hindi ko matandaan ang nangyari matapos nung magkakilala tayo. Humikbi siya ng kaunti, kaya naman nakaramdam ako ng awa sa kanya. Inisip ko din na huwag manghusga ng panlabas na kaanyuan sa kapwa, kaya naisipan kong tanungin siya tungkol sa sarili niya. Ikinuwento niya sa akin ang mahaba niyang istorya na galing siya sa isang probinsya at gaya ng marami, nakikipagsapalaran siya sa Maynila. At doon siya sa club nagtatrabaho kada Sabado at Linggo ng gabi para sumideline. At sa umaga ay nagtatrabaho siyang bilang kahera sa isang supermarket. Dahil siya ang breadwinner ng kanilang pamilya at inaasahang magpadala ng pagsustento sa kanila, nakaramdam ako ng awa at di nagtagal ay nagpalitan na kami ng numero. Kalaunan, madalas kaming magkita at naging magkasintahan kami. Nahulog ang loob ko dahil nakikita ko ang pagkamasipag niya. Naglive-in din kami para hindi na siya umupa pa ng ibang bahay at nag-propose na din ako sa kanya. Parang kasing bilis pa ng bullet train ang aming relasyon at ako ay masaya sa aking bawat desisyon. Bagamat hindi ko kailanman nabanggit sa aking mga magulang na nakilala ko siya sa isang club, pero ang aking mga magulang ay tumututol sa aking kasal. Sinabi nila na may nararamdaman daw silang hindi maganda at kakaiba na hindi maipaliwanag tungkol sa aking kasintahan sa ilang kadahilanan. Pinaliwanag din nila na nag-aalala din sila sa pinagmulan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay nasa 40 anyos lamang at meron siyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at lahat sila ay tila malusog. Kaya bakit hindi sila ang nagtatrabaho? Bakit ang girlfriend ko ang breadwinner ng pamilya nila? Parang may hindi nagtutugma at walang katuturan ang mga kwento ng girlfriend ko. Ibig bang sabihin, batugan ang ama at mga kapatid niya at kinukonsinti lang ito ng girlfriend ko ang pamilya niya. Paano na lang kung kasal na kami? Baka ang mangyari ay huthutan ako ng pera ng magiging asawa ko at ng pamilya niya. Alam ko naman na ang intensyon ng mamagulang ko ay mapabuti ako at ayaw mapahamak. Ngunit mahal ko siya at matigas ang ulo ko at pinagpilitan ko ang aking kagustuhan na pakasalan siya. Kaya't nagsumikap ako upang makumbinsi sila at kalaunan ay ibinigay din nila ang kanilang pahintulot. Hindi lang mamagulang ko ang may pag-aalinlangan sa desisyon ko. Pati na rin ang mga kaibigan ko ay tutol din sa kasintahan ko na pakasalan ko ito. Sinubukan din nila ang lahat ng kanilang makakaya upang kumbinsihin ako na hindi magpakasal pero hindi ako nagpatinag. Nung nagalit ako sa kanila ay tinawag nila akong baliw at bobo. Pero hindi ko na ito pinansin. Naisipan ko na ayain ang lahat ng aking mga kaibigan sa isang hapunan kasama ng aking kasintahan. Akala ko ay isa itong pagkakataon para makita nila ang magandang katangian ng aking kasintahan. Ngunit kabaliktaran ito. Hindi nawala sa aming hapunan ang pag-inom ng alak. Lahat ng aking mga kaibigan ay inalok siyang uminom ng alak at binati siya at nung lumipas ang ilang oras ay nalasing siya. Hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit nalaman ko kalaunan na sinadya nilang lasingin ito dahil minsan daw lumalabas ang baho ng isang tao lalo na paglasing. Nung sumunod na araw, isa sa mga kaibigan ko ang nakipagkita sa akin sa isang coffee shop at sinabi sa akin na narinig niya ang aking fiancé na nakikipag-usap sa isang tao sa telepono na nagsasabing, "Huwag ka nang tatawag sa akin, sinabi ko na sa'yo na may plano na ako, di ba? Ako ay kakasal sa lalong madaling panahon at magpapadala sa'yo ng pera. Ako ang namamahala ng convenience store, kung kaya't makakakuha at maibibigay ko ang lahat ng perang kailangan mo. Kaya manahimik ka na lang at maghintay ka." Sinabi ng aking kaibigan kung anong oras niya narinig ang pag-uusap at habang natutulog ang aking kasintahan ng gabing iyon ay tiningnan ko ang kanyang telepono. Nabuksan ko ang kanyang telepono dahil naalala ko ang kanyang password habang binubuksan niya ito nung nakaraan. Pagtingin ko ng kanyang telepono, tiningnan ko ang record ng telepono at nakita ang numero na kanyang tinatawagan sa parehong oras na sinabi sa akin ng kaibigan ko. Nakilala ko kaagad ang numerong iyon dahil ito ang numero ng kanyang ama na regular na tumatawag sa akin upang humingi ng pera. Na madalas mag-text sa akin ng, "Joe, maari mo ba akong bigyan ng pera para sa aking pagbisita sa ospital?"
Joe, miss na miss ko na ang aking anak na babae. Maaari mo ba akong padalhan ng pera para sa transportasyon upang mabisita ko siya? Sa contact name ng numerong iyon, sa cellphone ng nobya ko ay nakalagay ang pangalan ng isang lalaki at iba ang pangalan sa pangalan ng kanyang ama. Ano ang totoong pangalan na nagmamay-ari nitong numero? Nakakapangduda at naisip ko na baka tama ang mamagulang ko. Napagtanto ko na mas malinaw pa sa tubig batis na pakakasalan niya ako hindi dahil sa mahal niya ako, kundi ay dahil sa salapi. Nasaktan ako pero kailangang hindi ako mahulog sa kanyang patibong. At agad ko siyang ginising at sinabi ko sa kanya na lumayas na siya sa bahay at sinabi ko sa kanya ang sinabi ng aking kaibigan. Mahal, mali ang narinig nila. Hindi ko kailanman sasabihin ang ganong bagay. Mahal kita, maniwala ka sa akin. Paawa niyang sambit. Sinabi kong hindi na magbabago ang isip ko at hindi na matutuloy ang kasal. Nung napansin niyang hindi ako nagpapatinag, ang kanyang muka ay nabaling mula sa isang nagmamakaawang malungkot na mukhang sa isang galit na muka. Hinagis niya ang kanyang bag at sa pag-alis niya, sinumpa niya ako ng magsisisi ka. Pagsisisihan mo ito habang buhay. At tama ka, hindi kita mahal. Sino ba namang magmamahal at magkakagusto sa isang pangit na katulad mo? Maghintay ka lang. Sinusumpa kong magiging miserable ang buhay mo. Ibinagsak ang pinto bago siya tuluyang lumisan. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako kailanman pupunta sa mga club o bar o makikipagkilala sa sino mang babaeng mula doon. Makalipas lamang ang isang buwan ay may nakilala akong babae sa hindi inaasahang pagkakataon. Palabas ako ng shop nung hapon para dumalo sa isang pagpupulong nang makita ko ang isang babae na nakatayo sa harap ng convenience store. Na pawis at may bitbit na isang malaking bag, nakatingin siya sa loob ng convenience store ko. Hello miss, can I help you? Tinanggal niya ang kanyang balabal sa ulo at sinabi niya na nakita niya ang sulat sa aming bintana at magtatanong sana siya kung naghahanap pa din kami ng empleyado. At sa paglingon niya sa akin ay napatigil ako. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong kagandang muka maliban sa mga artista sa TV. Kahit na pinagpapawisan siya at magulo ang kanyang buhok, ay mukha siyang isang anghel. Nakalimutan ko ang lahat tungkol sa aking gagawin at sinabihan ko siyang pumasok. Malumanay siyang magsalita at mukhang mabait. Nag-usap kami at naikwento niya na siya ay galing sa probinsya at dumating lamang ito nakaraang linggo. Namatay ang kanyang mamagulang noong siya ay bata pa, kaya't lumaki siya sa kanyang lola, ngunit nagkasakit ito kamakailan kaya't walang ibang makakatulong sa kanya na mabayaran ang singil sa ospital. Nagpasya siyang lumipat sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Tinanong ko siya kung nakakita na siya ng trabaho at sinabi niya na hindi pa at nagbabaka sakaling makakuha siya ng trabaho sa shop dahil nakita niya ang paskil na "We are hiring" sa bintana. Nung mga sumunod na linggo ay halos araw-araw akong nakangiti sa tuwing nakikita ko siya. Hindi nagtagal ay nagsimula kaming mag-date at sa pagkakataong ito ay masaya ang aking magulang na makita siya. Palagay nila na kaming dalawa ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Nagustuhan din siya ng aking mga kaibigan. Sa mga sumunod na buwan, naging mas lalong malapit kami sa isa't isa. Isa sa aming mga paboritong aktibidad ay ang pagbisita sa aking paboritong restaurant sa isang shopping mall sa Makati. Marami itong kainan at napakaganda ng tanawin sa gabi dahil madaming mga kumikislap na ilaw sa mga puno. Umupo kami sa labas habang umiinom at pinapanood ang mga taong dumadaan. Hindi ko malilimutan ang napakasayang sandaling iyon. At di nagtagal, ito ay aming naging paboritong lugar. Inaya ko siya sa beach dahil ipinagdiriwang namin ang aming unang anibersaryo ng aming relasyon. At may plano akong sorpresa para sa kanya. Nakaupo kami sa ilalim ng maliwanag na buwan at habang nakikinig sa kalmadong alon ng dagat ay nakatitig ako sa kanya at naramdaman kong siya na nga ang nais kong makasama. Kaya't inilabas ko ang engagement ring na dala ko sa loob ng ilang linggo at pagkatapos ay nag-propose na ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at gulat na gulat siya. Habang nasasabik kong hinihintay ang kanyang sagot, nagsimulang tumulo ang kanyang luha sa kanyang pisngi.
Akala ko ay tears of joy. Ngunit di nagtagal ay bigla na siyang umiyak ng malakas at nagsimulang tumingin ang mga tao. Anong meron? May nagawa ba akong mali? Itinanong ko sa kanya. Makaraan ng ilang minuto ay kumalma siya at sinabing, Humihingi ako ng paumanhin. Patawarin mo ako. Para saan? Wala ka namang ginagawang masama. Bakit ka umiiyak? Nagtataka akong sumagot. Sa wakas ay sinabi na niya ang buong katotohanan. Lahat daw ng kwento niya sa akin ay totoo, maliban sa kung paano siya napadpad sa shop ko. Ayon sa kanya, kaibigan daw niya ang aking dating kasintahan sa probinsya. At nung nalaman daw nito na pupunta siya sa Maynila, ay agad siyang kinausap nito. Plano daw magiganti ng dati kong kasintahan sa akin sa pamamagitan ng panloloko sa akin at pagkuha ng salapi mula sa akin. Pinangakuan daw siya nito na babayaran siya kung gagawin niya ang plano at dahil gipit at sobrang kailangan niya ng pera para sa pangpa-opera at pagpapagamot sa lola niya ay tinanggap niya ito. Humingi siya ng tawad sa akin at sinabing naging desperada lang siya dahil mahal na mahal niya ang kanyang lola. Hindi naman daw siya masamang tao at napilitang kumapit sa patalim. Nagtagumpay naman sila dahil noong nakalipas na ang 6 na buwan ay sinabi ng girlfriend ko na kailangan niya ng pera para sa isasagawang operasyon ng kanyang lola, kaya binigyan ko siya ng malaking halaga. Inamin niya sa akin na hindi naman kalakihang pera ang kailangan panggamot sa lola niya at hindi totoo ang halagang sinabi niya sa akin at napansin kong takot na takot siya habang sinasalaysay niya sa akin ang totoo. Noong una ay inakala niya na gumaganti sa akin ang dati kong kasintahan dahil masama akong tao. Anya daw nito ay niloko ko ito at pinalayas. Subalit, kalaunan napagtanto daw niya na hindi ako naging masama kundi ang dati kong kasintahan na kaibigan niya. Nung nalaman daw niya ito, ay sinubukan niyang itigil ang pakikipag-ugnayan sa akin dahil nakokonsensya na siya. Pero pinagbantaan daw siya nung dati kong kasintahan na kung hindi siya magpapatuloy sa pag-arte ay may mangyayaring masama sa kanya at sa lola niya. Nakiusap siya sa akin na patawarin ko siya at nangakong babalik na siya sa probinsya at hindi na manggugulo pa. Inilabas din niya ang kanyang pitaka upang ibigay sa akin ang lahat ng perang pinadala sa kanya ng dati kong kasintahan bilang kabayaran sa kanyang pag-arte. Mula daw ito sa ibinigay kong napakalaking halagang pera na dapat sana ay pampagamot ng lola niya. Ibinigay sa kanya ang 20% ng halaga at yung natitira ay napunta lahat sa dati kong kasintahan. Nangako siya sa akin na kapag nakaluwag-luwag siya ay babayaran niya ang bawat sentimo sa perang ibinigay ko sa kanya noon. Bukod doon, isasauli din niya ang mga regalong na ibigay ko tulad ng damit at mga sapatos. Nasaktan ako pero sa huli ay nagtiwala ako sa kanya at sinabi kong pinatawad ko na siya. Gusto ko ding sabihin na huwag na siyang umalis at manatili siya sa tabi ko. Pero ayoko nang makadagdag sa iisipin niya dahil batid kong magulo na ang kanyang pag-iisip. Sa katunayan, maging ako ay hindi rin malinaw ang pag-iisip kaya't napagpasyahan ko na mas mabuti para sa aming dalawa na umalis na lamang siya kahit masakit para sa aming dalawa. Pinatawad ko siya at nagpaalam kami sa isa't isa. Pero kahit kailan ay hindi ko mapapatawad ang dati kong kasintahan at ang mga kaibigan nito. Sinabi ko sa aking ama ang lahat tungkol dito. Kahit na nakakahiyaman akong aminin na naloko ako na hindi lang 1 beses kundi 2 beses pa. Tinapik niya ako sa likod at pagkatapos ay sa tulong ng kanyang mga kaibigan ay kumuha siya ng pinakamagaling na abogado para magsampa ng kaso upang singilin ang dati kong kasintahan at ang kanyang mga kaibigan ng estapa at panagutan sa batas ang panlalamang na ginawa nila sa kapwa. Napakalakas ng kaso at ebidensya na hawak namin kaya maaring makulong at magbayad sila ng malaking halagang pinsala nito. Hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pagdinig sa kaso. Hiwalay pa rin kami ng pangalawa kong kasintahan at nagdesisyon na akong magpatuloy sa buhay nang hindi siya kasama. Kikilalanin ko rin muna ng maigi ang mga babaeng makikita ko sa hinaharap upang hindi na muling maulit pa ang insidenteng ito sa akin. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!